Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Alright, ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa pursuit of happiness. Marami ka siguro mga natanggap na quotes o advice na do what makes you happy. Kung saan ka masaya, dun ka. Pero may na-observe ako dyang problema eh. Alam nyo ba, ang happiness dapat hindi ginagawang goal. Side effect lang dapat yan. Kasi kapag ginawa mong goal yung happiness itself, una sa lahat, ano ba yung happiness? Iklaro nga natin. Pag happiness kasi, yan yung feeling na parang nakadroga everyday. Yung high, na-addict ka sa high. Yung parati na lang nasa karulukan. Yung iyong mood. Yung never ka na nagkakaroon ng lows. Okay? Yan ang happiness. I-define natin yan ng ganyan. Kapag kasi naging obsessed ka na baliwalain lahat ng mga bigat sa mundo, lahat ng malungkot, parang yung totoo, pinagkakaitan mo na sarili mo. Okay? Ano ba gusto mo? Yung buhay na peke? Artificial? Bibigyan ka ng high, yes. Pero alam mo naman sa kaloob-looban mo na hindi yan yung totoo. Na nagpapanggap ka lang. So, ang tanong dyan, tunay ka bang masisiyahan sa ganung buhay? Kaya, imbis na tanungin natin sarili natin, ano ba ang magpapasaya sa akin? Saan ba ako masaya? Ang tanungin natin ay, ano ba ang aking purpose o layunin sa mundo? Sa buhay, para saan? Para kanino ako magpupunyagi, magtsatsaga, lalaban? Yan dapat ang tinatanong. Kasi ang purpose, ang personal mission mo sa buhay, mas tatagal kaysa sa mga panandaliang pleasures kagaya ng magandang ari-arian, yaman, o di kaya kasikatan, pagmamahal mula sa iba. Lilipas din yan. Pero kahit mawala ang mga nabanggit ko, kapag alam mo kung bakit ka nabubuhay, hindi na mahalaga kung mabalian ka ng buto. Hindi na mahalaga kung masunugan ka. Hindi na rin ganun kahalaga. Kung mamatayan ka pa, kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano, kung bakit ka nabubuhay. Ngayon, gusto ko tayo i-challenge, Doctor. Ngayon, gusto ko lang isang bagay na gusto kong gawin mo. Hindi kita pasusulatin. Huwag ka mag-alala. Diyan ka lang. Kung wala kang notebook, ayos lang. Kasi yung gagawin natin ngayon, hindi isusulat. Susundan lang. Ito ang gawin mo. Sundan mo ang iyong paghinga. Huwag mong baguhin. Okay? Sundan mo lang. Bigyan kita ng, 3 segundo lang. 3, 2, 1. Ano napansin mo? Diba kapag sinusundan natin yung isang napakasimpleng bagay, gaya ng ating paghinga, mas nagiging grounded tayo, o hindi kaya yung feeling na nakatanim talaga tayo sa ating realidad. Gets? Kapag sinusundan natin yung ating paghinga, mas nagiging klaro yung ating naririnig. Kagaya ngayon, mas dinig na dinig ko ang simoy ng hangin mula sa aking aircon. O di kaya ngayon, mas dama ko yung pakiramdam ng aking upuan. Saka yung aking mata, mas na pagmamasdan ko yung liwanag mula sa bintana. At yung presensya nyo, kayo mga nanonood ngayon, kahit hindi ko kayo nakikita. Yung mga ganun bang simpleng bagay. Ang happiness, hindi na yan kailangan habulin pa. Kailangan mo lang pansinin kung ano yung nasa harapan mo. At doon mo talaga masusumpungan yung tunay na happiness. Kaya wag na natin gawing goal ang happiness. Sa halip, gawin na natin goal ang meaning, ang halaga, ang purpose. So, para saan o para kanino ka nabubuhay? Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi bumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo,